At tayo po'y magpasalamat sa araw-araw na kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pasalamat po tayo sa araw-araw niyang katapatan sa buhay ng bawat isa. Oh, hallelujah. Lord, we praise you in this place. Salamat, Panginoon, dahil ang kagalakan na mayroon kami ay nagmumula sa iyo. And Lord, we pray, as we come in praise and worship, kayo po, Panginoon, ang patuloy na madakila, ang patuloy na maitaas, at ang patuloy na mapasalamatan sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, na wala kang katulad. Walang papantay at walang makakahigit sa iyo, aming Panginoon. Kayo ang nag-iisa at tunay na Diyos, at wala nang ibang Diyos ang dapat pangsambahin, kundi ikaw lamang, aming Panginoong Jesus. Kaya po sa mga oras na ito kami aawit, kami sasamba at patuloy namin idedeklara na ikaw ang tunay na Diyos, nag-iisa, ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Panginoon, salamat dahil ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan. Lord, thank you for you are good and your faithful love endures forever. Lord, patuloy kaming magbababad sa iyong presensya, magbababad sa iyong pag-ibig at sa kapayapaan na iyong bigay sa aming mga buhay. Lord, salamat. Salamat sa iyong katapatan. Lord, may we worship you in spirit and in truth. Maituon po namin ang aming puso at ang aming isipan sa iyo lamang, aming Panginoon. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Awitan po natin ang ating Panginoon.
Dahil alam namin, anuman ang sitwasyon, Ikaw ay mananatiling Diyos sa aming buhay. Thank you, Lord Jesus, for you are constant. You are never changing, God. Magbago man ang mga sitwasyon sa aming paligid, magbago man kami, Panginoon, but you are never changing, God. Hindi nagbabago ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. Hindi nagbabago ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Hindi nagbabago ang kayang gawin. So Lord God, this morning, we will declare that you are the one true God. Every other gods will bow before you, Jesus. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming
kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sino pupurihin? Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kamalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. We crown you now with many crowns, Lord Jesus. Our King and our God, Jesus. Panginoon, maghari ka po sa aming puso. Maghari ka sa aming mga isipan. At maging totoo nga po ang awitin na ikaw lamang ang itatanghal sa aming mga buhay. Hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga pangarap, hindi ang aming mga hanap buhay, kundi ikaw lamang, aming Panginoong Jesus, ang nag-iisang Diyos. Worship the Lord. Jesus. We lift you up, our King and our God, Jesus. King Jesus, King Jesus. Let's sing one more time. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatamhal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. 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 Ikaw ang nag-iisang Diyos sa aming Panginoon. Wala kang katulad, walang hihigit, walang makakapantay. So Lord Jesus, right now in this place, we enthrone you in our praises. We enthrone you, Lord God. Take your place. Take your place, Lord God, sa aming mga puso na nagpupuri sa iyo. Sinasabi niyo po sa iyong mga salita kung saan may nagpupuri, doon mo pinipiling maglagi. So Lord God, magkaroon nga po kami ng puso na laging nagpupuri para ikaw, Panginoon, ang maghari sa aming mga puso. Be enthroned in our praises, Lord God. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Lahat ng hari ay yuyukod sa iyo. At lahat ng mga Diyos-Diyosan ay nakaluhod na sa iyo ngayon.
Because you are the one true God, Jesus. Jesus. Thank you, Lord God, for this wonderful time of worship. May you be glorified in everything that we do. Sa aming pakikinig ng iyong mga salita, kayo nga po, Panginoon, ang magbukas ng aming puso at ng aming isipan. Speak to us, Lord Jesus, through your words. And may our hearts be a good ground, Panginoon, para sa iyong mga salita na magbubunga lalago. Lord, thank you for this opportunity to meet you again, face to face. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na mabuti noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya po lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, at lahat ng pagdakila ay sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Amen. Morning po sa inyo lahat. Good morning. Praise God. Salamat din. Walang makapipigil sa paglilingkod sa Panginoon ng kanyang mga anak. Nung isang araw pa po itong nararamdaman ko, kakaiba po. Pero naggawain po kami kahapon, may conference po sa Soledad, mahigit 200 mga babae ang naroon. At grabe po ang pagkilos ng Panginoon. Iyon po ay gawain dahil nga po ay Mother's Day para sa lahat ng taga-District 4 na Kristiyanong mga nanay at kababaihan. At napaka-powerful po ang pagkilos ng Panginoon. Marami po ang nakaranas ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa mga oras na yung kahapon. Alam niyo po, nung ako po ay nakaupo, naghihintay bago mag-umpisa yung gawain, sunod-sunod po yung upo ko. Tinitingnan ko nga ako lang ang naka-face mask doon sa loob ng hall, ng Governor's Hall. Sunod-sunod, paano kaya ako magsasalita? 45 minutes ako magsasalita. Paano kaya yun? Eh kung bawat binibilang ko, kada 3 minutes, umuubo ako. 2 to 3 minutes, umuubo ako. Paano kaya yun? Pero napakabuti ng Diyos, nung panahon na yon, nung ako ay nakatayo, may mga nag-intercede, at alam ko ang Panginoon ay sumasagot sa panalangin. Minsan lang po ako, once lang ako inupo. Pero nung una nagsasalita ako, gumaralgal yung boses ko, di ko alam kung maitutuloy ko pa. Kasi lumalalim yung boses ko, tapos gumagaralgal. Hirap yung lalamunan ko. Pero kapag naroon ang Panginoon at umasa tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Hindi hahayaan ng Diyos na hindi maihayag ang kanyang makapangyarihang salita para doon sa mga nangangailangan na tao. Kaya napakabuti ng Panginoon. So sa oras nito, bago po ako, patotoo ko po ito. Kaya mamaya may magpapatotoo din po ng kabutihan ng Diyos, may lang po, para maitaas ang pangalan ng Diyos. Alam po natin na habang itinataas natin ang pangalan ng Diyos, nag-worship tayo sa Panginoon. We are covered by the hedge of His protection. Habang nagpupuri ka sa Panginoon, yung diablo na gusto lumapak sa iyo, hindi nakakalapit. Kaya sa iyong kinauupuan, ang puso mo magpuri sa Diyos. Kasi may mga diablo na umaali-aligid na gusto kang lapain. Pero kapag ikaw ay nagpupuri sa Diyos, ang puso mo nagpapasalamat sa Diyos, hindi sila makakalapit sa iyo. Kaya sa oras na ito, papurihan natin ang Panginoon sa kanyang ginawa. Meron tayong isang kabataan, tahimik na kabataan dito sa church, na minsan ay hindi siya nakita, pero nung bumalik siya ay nauuhaw siya sa salita ng Diyos. Siya po ngayon ay enrolled sa ating Bible School, Phidias, sa online, at nag-attend po siya ng isang conference. 3 days conference doon sa Palayan City.
tungkol sa expository preaching. Una po kinakabahan kami kasi bata pa siya, graduating student siya ngayon sa Orollio. Tapos, bata pa siya, tapos hindi pa naman siya ganun kalalim sa salita ng Diyos. Hindi pa siya ganun katagal, kumbaga. Pero nandun na siya, umattend ng expository preaching. Ang mga kasama niya po, mga pastors and bishops and leaders sa church na matatagal na. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Dana. Hello po, good morning po sa lahat. So, alam niyo nung may pangalan ko, nakita niyo po. So, ayan po, mag-start na po ako. Nung una po, nag-umpisa po yun sa, na-curious ako kasi sa PBS, may ganun na pong lesson. So, hindi ko siya maintindihan. Tapos, ang una akong reaction, kinaya po ako ni Pastor na attend ka sa conference, sabi ganun po. Eh di, sabi ko, ako nag-aalaman ako. Sige, sabi ko kasi nagtanong lang naman ako. Hindi ko naman ina-expect na gano'n. Tapos, so excited ako. Una, na-excite ako kasi may books, may free books po. Tapos nung nandun na po ako, masaya po ako syempre. Tapos nung nag-start na yung lesson. So wala na po ako naiintindihan. Wala na po ako naiintindihan sa mga tinuturo. So, nagbigay agad ng assignment in the end of the day po after na nilang mag-preach and magturo. So, nawinto po ako kasi wala akong naiintindihan. Paano ko gagawin yun? Tapos, edi naalala ko yung sinabi ng isang preacher, nakalimutan ko po kasi pangalan. Dito maiintindihan nyo yung beauty ng prayer. So, ayun, nagulat ako kasi by schedule kasi yun, mayroong Thursday and Friday yung mag-represent. Tapos, pang Friday ako. Lahat ng pang Friday may gawa na. Ako wala pa. So, na-pressure ako. So, doon ko nakita yung parang iba yung nasa isip ko. Iba yung alignment ng puso ko. Kasi ang feel ko, obligado akong gawin nito. Para may pakita o may present ako sa iba. Tapos, nung nag-rant ako kay Ate Girls, ayaw na, sabi kong gano'n, parang sabi ko talaga, hindi na ako babalik dito, sabi ko gano'n. Tapos po, nung nandun na ako, nung bandang Thursday, wala pa rin po ako ng kinagabihan. Tapos, nag-pray ako ulit, Lord ka akong gano'n. Di bali na hindi ko magawa kung ano yung pinapagawa. Ano yung mensahe mo sa akin na gusto mong ipakita na ipahayag ko sa iba? Yun po yung pinag-pray ko. And then habang ginagawa ko siya, hindi ko alam kung paano ko nagawa yun. Pero, yung step by step niya, nagagawa ko siya. So, syempre may tumulong na iba, may binigay na iba. Sabi ko, Lord, thank you kasi hindi ko alam yung gagawin ko, pero alam ko hindi mo ako pinabayaan dito na wala akong malalaman, wala akong matututunan. E di, ayun po, nakaraos po. Tapos po, nung nandun na po ako, magpe-present po ako po kasi mahihain, hindi ako mahilig marap-harap sa iba. So, ayun po, sabi po ng pastor doon, kailangan yung word mapahayag. So, nung po ako doon, kinausap ko yung partner ko, siya na magpahayag. Pero, ayun nga, iba ang plano ni Lord na after ilang minute, biglang ako na yung tinawag, imbis na siya yung So, napahayag ko ng maayos. And so far naman, yung mga feedback sa akin ng mga pastor is maganda rin naman and naka-help ng improvement. So, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi niya ako pinabayaan during nung nandun ako na mauwi ako ng walang alam or walang nalaman. And isa pa sa pinagpapasalamat ko sa Diyos, hindi lang ako natuto sa kung ano yung intention nilang ituro, kundi yung salita ng word. So, iba talaga kapag intentionally sinig mo si Lord sa nauobliga lang. Yun lang. Itong expository preaching, hindi po madali. Sabi ko nga, buti na lang at ganun lang yung feedback kay Dana. Nung kami po, kapag in-analyze ko kung paano po kami kinorek doon sa ginawa namin ng partner ko, kasi partner yon. Pero pareho kayong magsasalita nung panahon na yon. Parang ang nangyari, parang total revision. Yung ginawa namin ay parang salungat pa, ay hindi tumugmang gaano doon sa itinuro. Pero sabi nga kanina, natandaan ko sa sinabi ni Dana, hindi lang natin gagawin ang mga pinagagawa sa atin dahil obligasyon. Kung hindi, gagawin natin para masik mo, mahanap mo ang kalooban ng Diyos. Sa tao, tayo gagawa tayo
minsan, or kadalasan, gumagawa tayo para mapansin, para matapos ang obligasyon, para makita lang na ako gumagawa, yung kasama ko hindi. Kadalasan, ang mga tao, maski mga Kristiyano na, gusto ay siya ay nakaangat. Gusto siya ay nangunguna. Gusto siya ay nasa gitna. Gusto siya ay nasa tuktok. Gusto siya ay napapansin. Yan ano, yun yung naturalesa ng laman ng tao. Gusto niya ay siya ay nakikita, napapansin, na-acknowledge. Subukan nyo, may gumawa sa loob ng isang lugar, alam mo sa church. Tapos nakalimutan mag-thank you ng nandoon. May mga panahon, ano ba yan? Gumawa na kami, wala man lang nagpansin sa amin, di man lang kami pinainom ng tubig. Ano? Kadalasan po, yung tao, nagsisik siya ng pansin mula sa ibang tao. Ano po ang mas maganda sa tingin ninyo? Yung naglilingkod? Gumagawa ka? O ikaw yung pinaglilingkuran? Sasabihin ng tao, ay gusto ko yung pinaglilingkuran ako. Yung nakaupo lang ako, may magdadala sa akin ng tubig. Thank you sa tubig. May magdadala sa akin ng pagkain. May magdadala sa akin ng pampaligo ko. May init na tubig. Gusto ko, may naglilinis sa buong bakuran ko sa gusto ko. Ako yung namumuno. Ako yung masusunod. Ayan ang ano ng tao, no? Yung paglilingkod po ay halimbawa na ginawa ng ating Panginoon sa ibang tao bago ang kanyang sarili. Ang paglilingkod po ay paggawa natin para sa ibang tao bago ang ating sarili. Ipinapakita nito ang pag-ibig ng Diyos. Ito po yung ating tungkulin bilang kinatawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bahay, kapag ka ang ina ang laging gumagawa, nagrereklamo na yan. Bakit ako na lang lagi? Ako na lang. Pero napapansin nyo, ikaw ang head, ikaw ang nangunguna, ikaw ang ilaw ng tahanan, pero ikaw yung gumagawa. Bakit? Mamaya malalaman natin. Ang text natin ngayon ay mula sa Marcos chapter 10, verse 45. Sabi po rito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Si Kristo ay nagpunta dito sa lupa, hindi para paglingkuran, kung hindi para maglingkod. Pakinggan po natin ang kwento. Bago ito, sinabi ni Kristo sa Mark chapter 10, verses 32 hanggang 44. Sino gusto magbasa? Pabasa nga Ate Precious. Marcos chapter 10, 32 hanggang 44. English ang nakasulat. Ito Tagalog. Marcos chapter 10, verse 32 to 44. Nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang ibang mga taong sumusunod sa Kanya. Muling ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila ang mangyayari sa Kanya. Sabi niya, pupunta tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang anak ng tao ay ipagkakanuno sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya ay kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin, at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi.
Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kobang aking iinuman ay iinuman nga ninyo. At babautismohan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan. Nang malaman nito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Thank you. Thank you, Ate Precious. So, napakinggan po natin ang kwento, naglalakad sila papuntang Jerusalem. Papunta sila sa Jerusalem. Takot ang mga alagad, baka may panganib, sabi. Pinaliwanag ni Jesus na siya ay ipagkakanulo. Siya ay hahatulan, siya ay pagtatawanan, siya ay papatayin. Ngunit muling mabubuhay pagdating ng 3 araw. Yun yung sinasabi ni Jesus habang sila ay papunta sa Jerusalem. Nagpatuloy pa rin si Jesus. Papunta roon kahit alam ng mga disciple niya ng mga panganib. Sapagkat mahal niya ang mga tao at sapagkat si Jesus ay sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Dito po nagpapakita na si Jesus, alam niya na mangyayari yun sa kanya. Yung bago siya parusahan, bago siya maghirap para sa kasalanan ng mga tao, alam niya yun. Ang kanyang kamatayan ay hindi aksidente. Alam niya na mangyayari yun. At willingly, tinanggap ni Jesus na yung suffering na iyon, yung mission niya sa buhay. Tingnan niyo po, kapag alam ng tao ang mission niya sa buhay, hindi siya mapipigilan. Kapag alam niya kung saan siya tinawag, magpapatuloy siya kahit na ano ang sitwasyon. Kahit na nilalagnat ka, kahit na masakit ang katawan mo, kahit na inuubo ka, kahit na hindi mo kaya, kakayanin mo. Kasi alam mo may Diyos na kasama mo. At alam mo, doon ka tinawag ng Panginoon. Pangalawang makikita natin doon sa binasa, hiniling po ni Santiago, ni James. Ito yung sa Bible na kakaiba. Ang Tagalog, Santiago. Sa English, James. Diba? So humiling si James, si Santiago at si Juan kay Jesus. Sabi nila, pwede bang doon sa pupuntahan mo ay maupo kami sa iyong kabila? Sa kanan ako at sa kaliwa ay siya naman, si Santiago at si James. O diba gusto nila yung posisyon? Gusto nila yung nakasentro sila. Sinabi ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ng iyong iniiling. Tinanong sila ni Jesus, kaya niyo bang maranasan ang hirap ng pagdurusang dadaanan ko? Sabi ni Jesus. Meaning, kaya niyo bang mag-suffer? Kaya niyo ba? Ang akala ng mga alagad na ang kaharian ni Jesus ay tungkol sa kapangyarihan at katanyagan. Ang akala nila, kasama nila si Jesus sa lahat ng ginawa, nagpagaling ng mga may sakit, nagbumuhay ng mga patay, naghayag ng salita ng Diyos, lahat ng uri ng may karamdaman na nilapitan ni Jesus ay gumaling. Pero sa dulo, ang akala po nila ay ang kaharian ni Jesus ay tungkol sa kapangyarihan at katanyagan. Ngunit, ang pagsunod po kay Jesus ay may kasama pong sakripisyo. May kasama pong pagtitiis. Nagalit ang 10 alagad kay Juan. Sa sunod na verses, nagalit yung 10 alagad. Nalaman kasi nila na parang sumipsip, di ba? Sa modern na salita, sumisipsip. Dahil, bakit nagalit yung mga alagad? Malamang sila rin po ay naghahangad ng recognition.
Eh bakit kayo lang ba nun ang uupo? Eh ilan tayo na kasama ni Jesus dito? Di ba? Maaaring gusto rin nila yung mataas na posisyon. Maaaring nagkaroon ng inggitan at kompetisyon. Ang aral dito, kapag inuna ang sariling karangalan, kapag inuna ang sariling kagustuhan, nagkakaroon ng alitan. Pero si Jesus, kabaligtaran dito ang kahulugan ni Jesus ng leadership. Worldly leadership, iba kesa sa paraan ng leadership ng Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, whoever wants to become great among you must be your servant. In God's kingdom, true leaders serve others. Ang tunay na leader, naglilingkod sa kanyang kapwa. Ang greatness is measured by humility, by love, and service. Tandaan po natin, ang tunay po na leader ay naglilingkod. Ang tunay na leader ay gumagawa. Ang tunay na leader ay nagsisilbi. Ang key verse po natin ngayon ay Marcos chapter 10:45. Ang sabi dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito. Yun muna. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito. Ano ibig sabihin ng Son of Man? Son of Man, sapagkat, sino yan ang tinutukoy dito? Si Jesus. Sapagkat, real human being si Jesus. 100% human si Jesus nung nagpunta sa lupa. He came into the world as a man. Nararamdaman niya yung gutom, nakakaramdam siya ng puyat, ng pagkapagod, ng sakit. At siya rin po ay tinukso. Pero hindi siya nagkasala. Basahin natin, dito pa rin po tayo nagsa-Son of Man. Basahin natin yung Hebreo chapter 4 verse 15. Hebrews chapter 4 verse 15. Sa Tagalog, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat, tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. So alam ni Jesus ang hirap, alam ni Jesus ang lungkot, takot at tukso na nararanasan ng tao. May awa at malasakit si Jesus sa bawat isa sa atin. Alam niya kapag nakakaramdam tayo ng gutom. Nung kagabi po, pagdating namin, alam to ni Aryan, kasi nakasakay kami, doon siya nagdadrive. Alam niya kung paano ako inubo. Tuloy-tuloy, hanggang pagdating ko sa bahay, gusto ko mahiga, hindi ako makahiga. Tuloy-tuloy po talaga yung ubo ko. Inisip ko, alam mo Lord, na nahihirapan ako. Alam mo Lord, ang pakiramdam na ito. Kasi si Lord, nabuhay din siya dito sa sanlibutan, naging tao, naramdaman din niya. Yung hirap, yung naiinitan. Alam ng Diyos yun. Hindi ko alam kung iiyak ako. Pero punong-puno ng pananampalataya ang puso ko. Na Lord, alam mo ito. At kayo lang ang makapagpapagaan sa nararamdaman ko. Natulog akong nakaupo. Nagising akong nakahiga. Pinatulog ako ng Panginoon. So alam ni Jesus ang hirap. Alam ni Jesus ang lungkot mo, kapatid. Yung tukso na nararanasan mo. Kaya Son of Man, alam ng Diyos. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos sa Filipos chapter 2, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So when Jesus called himself Son of Man, he was showing humility and identifying with humanity. Son of Man,
sinabi din po ito sa prophecy. Kasi noon pa po, nung bago-bago pa lang ako Kristiyano, bakit tinawag na anak ng tao si Jesus? Sa prophecy po, sa Daniel, chapter 7, 13 to 14, patuloy ang aking pangitain. Pangitain po ito ni Daniel. Bago pa ipanganak si Jesus, meron ng pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailan pa man. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahalan niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasa. Ang pamamahalan niya. Hallelujah! Son of Man ay hindi lang sinasabi na ordinary na tao. Kung hindi siya yung promised, pinangakong ruler na pinadala ng Diyos, siya ang magiging hari. When Jesus used his title, Son of Man, ang ibig sabihin, He is the promised Messiah, pinangakong tagapagligtas. He is the authority. Siya ang may kapangyarihan mula sa Diyos. At He will reign forever. Mananatili siya. Kaya pag sinabing Jesus Cristo, may nabasa pala ako sa Facebook. May bata na kinidnap. Nabasa niyo yun? Kinidnap siya. Pero yung batang ito, kumanta ng kumanta. Yung every praise is to our God. Every praise to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Kanta siya ng kanta. Ulit-ulit siya kumakanta, maski natatakot siya. Kinidnap siya. He will reign forever. Kumanta siya ng kumanta. Nagpuri siya sa Diyos. Alam niyo, naturete yung tenga ng kidnapper. Iniwanan siya. Kaya nga ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, makapangyarihan, hindi ginagamit sa biruan lamang. Diretso tayo, Marcos 10:45 pa rin. Ano ba ang mission mo sa buhay? Si Jesus, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Yun ang mission ni Jesus. Kaya kapag ikaw ay naging Kristiyano, ang mission natin ay maglingkod. Kahit siya ay Diyos, He chose humility and service. Nagtumulong siya, nagpagaling siya, nagturo siya, at siya ay kumalina ng mga tao. Nabuhay si Jesus, hindi para sa sarili. Napakahirap mabuhay para sa sarili. Naranasan ko yan. Bago ako nakakilala sa Panginoon, puro sarili ko ang iniisip ko. Panganay ako, magtatrabaho ako, tulungan ko mga kapatid ko, magmamadre ako para si Lord. Bahala sa mga kapatid ko, gagawin ko to kasi alam ko, puro ako. Ang hirap, miserableng buhay. Iyak lang ako ng iyak. Isipin mo, nangangarap na maglingkod sa Panginoon, magmamadre. Pero miserable ang buhay. Kasi puro sarili ang iniisip. Pero nung nakilala ko si Kristo, at ibinigay ko ang buhay ko sa Diyos, sabi ko, Lord, kayo nang bahala sa buhay ko, maglilingkod ako. Kaya kung anong ginawa ko sa kapwa ko, hanggang ngayon, yun ang pinaninindigan ko. Kapag ginawa ko sa iyo, alam ko ginawa ko yun sa Diyos. So napunta tayo rito, hindi para maglingkod. Hindi para maglingkuran, kung hindi para maglingkod. Kung kaya, gamitin mo ang iyong talino. Gamitin mo ang iyong kakayanan na may pag-ibig. Tumulong ka, kapatid, ang tinutulungan lang po ay hindi yung kamag-anak. Hindi yung anak. Hindi lang yung kapatid. Ang tinutulungan po ay lahat ng taong nangangailangan sa abot ng iyong makakaya by the grace of God. Voluntary tayong mag-serve sa Panginoon. Voluntarily serve others. Huwag mo nang hintayin na may magsabi sa'yo kung meron ka. Kasi napakasaya po. Napakasaya na maglingkod. Na alam mo walang ibabalik sa'yo yung iyong tinulungan. Bakit? Ang Diyos ang magbabalik sa'yo. Walang ibang nakakita. Yung tao lang na tinulungan mo at ikaw
Ang Diyos na nakakita, siya ang magre-reward sa'yo. Isipin nyo, ang may lalang ng langit at ng lupa, pinakamakapangyarihan sa lahat, may lalang ng tao, magre-reward sa'yo. Magre-reward ba yan ng pipitsugin? Magre-reward ba yan ng 1,000 lamang? May lalang ng langit at lupa. Ang reward ng Diyos, kapayapaan ng puso, pag-ibig, nag-uumapaw na pagmamahal. Blessing upon blessings. Alam niyo, ang blessing, hindi lang material na bagay yan. Pero kasama yun. Kasama yun. Galatians chapter 5 verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kung hindi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Hindi ibig sabihin malaya ay pwede ka munang gawin ang gusto mong gawin. Ang totoong kalayaan po ay paggamit ng buhay sa mabuti. Yun ang tunay na kalayaan. Paggamit ng kung ano ang meron ka. Dapat magmahalan. Dapat magtulungan ang mga tao. Tingnan mo yung katabi. Ang katabi naman kamag-anak. Pero yung sa likod mo, baka nasasalubong mo na yan doon sa palengke. Dapat magkakilala tayo. Meron tayong magaling dito mag-basketball. Di ba? Nandiyan si Kuya CJ. Meron tayo ditong mga estudyante. Merong mga nagtitinda. Merong nagja-jogging sa umaga, sa gabi. Di ba? Kilalanin natin sila. Maliit nga lang tayong community. Tapos, i-extend natin yun sa labas pa. Hindi lang dito sa loob. Meron pa, marami pang nangangailangan sa Panginoon. Tayo-tayo magkakakilala. Umpisa dito. Kailangan nga may banding. Kung pwede nga lang, pagkatapos ng gawain, dito muna tayo, no? Magtanghalian, di ba? Sana one day magawa natin ulit yung kagaya ng dati para magkukwentuhan lang tayo. Kahit saglit lang, maski 30 minutes lang. Kasi yung pagmuya naman, 5 minutes tapos ka na, di ba? 5 to 10 minutes. Oh. No. Kasi sabi dito, hindi ibig sabihin na malaya ay gagawa ka na ng mga hindi ka lugod-lugod. Kung hindi, gamitin ang kalayaan na ibinigay ng Diyos sa paglilingkod. Paglilingkod. Ang paglilingkod, hindi lang ikaw nagpipreach. Kung hindi, ginagawa mo yung pinagagawa ng Diyos sa pagtulong mo sa iba. 1 Peter chapter 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ano ba kakayahan mo? Kakayahan niyo ba magluto? Mga nanay, pwede mo yan i-share. Halika magluto tayo kasi may mga nanay dito na malamang hindi marunong magluto. Parang ako, marunong na rin. Yung mga bagong nanay, yung ba, magtulungan, ibigay, itulong. Nung tinuturo ko po sa anak ko, nung bata pa siya, kung anong alam mo, anak, ituro mo. Kasi pag tinuro mo yan, matututo yung tinuruan mo, dadami ka. At yung tinuruan mo, magtuturo sa iba, yung tinuruan naman nun, magtuturo sa iba, di mas maraming natuto. Ganun ang service. Kung ano meron ka, itulong mo, gawin mo. At ang services po, hindi po yung one size fits all, free size. Ang kagaya nito, sa music team, hindi naman pwede lahat pagbi-beatbox. May kanya-kanyang gawain. May nagbi-beatbox, may bass guitar, may lead guitar, merong keyboard, at may umaawit. Kanya-kanya tayong kakayahan na po pwedeng itulong. May magaling maglinis, may magaling maglaba. Ganun lang po yun. May magaling mag-akay ng kaibigan sa gawain, merong magaling magpakain, nagbibigay siya ng pampakain. So kanya-kanyang gift na dapat pagsasama-samahin. So ganun ang paglilingkod. Dito pa rin tayo sa Marcos 10:45. Ano ba ang motibo mo sa paglilingkod? Si Jesus, ang motibo niya ay walang iba kundi maglingkod. Sabi sa Colossus 3:23-24, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao.
Yung iba hindi tayo maunawaan, pero tayo, alam ng Diyos, naunawaan tayo ng Panginoon. Kapag tayo naglingkod, buong buo, at ginagawa natin yun para sa Diyos. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at aalalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan nila para sa inyo. May gantimpala. May gantimpala. Gagawin natin ang ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi natin dapat kalimutan yun. Kung ikaw man ay nagpatawad sa kapwa mo na nakasakit sa'yo, for the glory of God yun. We are called to serve with excellence sapagkat ginagawa natin yon para kay Kristo. Alam mo po itong si Pastor, mahilig talaga siya mag-basketball. No, kahit nung wala pa siya sa Panginoon. Eh nung nakilala niya na si Lord, tuloy pa rin. Tumira kami sa Frisco muna. May mga kaibigan din siya doon, nakikibasketball siya. Biglang nawawala yan sa umaga, nakikipag-basketball. Pagdating namin sa Cavite, bumubuo na siya ng grupo. Tatawagin niya yung mga kabataan. Sesyaran niya ng word. Bubuo siya ng grupo. Maghahagilap siya ng pambili ng uniform. Manager na tawag sa kanya. Magpa-basketball. Sa mga hindi pa masyado marunong, nagbibigay siya ng tip. Basketball. Hanggang sa nabalian siya, dito, kaba-basketball. Pagdating dito sa likab, magagaling na nag-basketball, bumuo na naman sila ng grupo. Kung ano yung talino mo na meron ka, magagamit mo yan. Volleyball, magaling din siya. Nung bago pa lang dito yung church, wala pa tong building, tatawag kami ng grupo. Pupunta kami sa mga maluwag na, sakahan pag walang talim. Mag-volleyball doon, mga kabataan, kahit may mga edad na, babae o lalaki. Volleyball. Gagawin mo yun. Ipoprovide naman ni Lord lahat ng kailangan. Pang merienda lang naman gusto ng mga kabataan. Pagkatapos nun, masaya na sila. Nakapaglaro na sila. Na-share mo pa ang gospel. Nasabi mo pa sa kanya na, kapatid, mahal ka ng Diyos. Yun lang. Tapos pag nalaman niya na mahal siya ng Diyos, di, lalakas ang loob niya. Susunod ako sa Panginoon kasi mahal ako ni Lord. Tapos, malalalim pa ng nalalim. Ma-share mo yung word sa kanya. Kaya nga si Joshua chapter 24, sabi doon, di ba? As for me and my household, we will serve the Lord. Yun ang deklarasyon niya. Ako at ang aking sambahayan, maglilingkod sa Diyos. Kanino ba tayo maglilingkod kung hindi sa Diyos? Yung ginagawa natin, gagawin natin para sa Panginoon at ipaprosper yun ng Panginoon. Magiging buhay na po natin ang maglingkod sa Panginoon. Ang compass daw, laging nakaturo sa north. Dapat tayo ganun din. Kahit saan tayo pumunta, yung puso natin, laging nakafocus sa paglilingkod sa Diyos. Kahit anong ginagawa natin, paglilingkod sa Diyos. 10:45 pa rin ang Marcos. At upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Yun ang purpose ng Panginoong Hesus. He paid the price para sa ating mga kasalanan. Upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad. Si Kristo ang tumubos sa ating mga kasalanan. Alam niya ang purpose niya sa buhay. Kayo ba? Alam niyo ba ang purpose ninyo sa inyong buhay? Ang layunin ng buhay ng tagasunod ni Kristo, una, kilalanin at mahalin ang Diyos. Sabi nga sa Mateo 22:37-38, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Buong pagkatao, ibigin natin siya. Yun ang una. Ano po? Layunin ng pagsunod kay Kristo. So, ang Diyos ang dapat maging sentro ng ating buhay. Pangalawa, mahalin ang kapwa. Mateo 28. Mateo 32:29. Ibigin mo ang iyong kapwa.
gaya ng iyong sarili. Wow, maganda yun ah. Ibigin ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ipinapakita ang tunay na pananampalataya at pagmamahal sa iba. Pangatlo, sumunod at tularan si Jesus. Siya ang pinakadakilang example na dapat nating sundan. Dahil ang sabi, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya tayo tinawag upang maglingkod. Ipahayag ang maglingkod tulad ni Jesus. Meron pa susunod, ipahayag ang Ebanghelyo. Sabi sa 28, Mateo 28:19-20, anong sabi doon? Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng tao. Praise God. So, responsibility po ng bawat isa sa atin na ihayag ang Ebanghelyo. Ito po, nasabi po dito, tingnan ninyo sa dulo. Sabi doon, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Lo, I am with you always. Ang ibig sabihin ng lo, see, watch, sabi ni Jesus, behold, tandaan ninyo, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Sabi dito, humayo kayo. So, magiging kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Kapag humayo tayo, sabi dito, humayo kayo sa ating paghayo, sasamahan tayo ng Panginoon. Number 6, mamuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos, nakasulat sa 1 Corinthians chapter 10:31. Ano man ang inyong gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Lahat ng ginagawa natin ay dapat magbigay luwalhati sa Panginoon. Paano kung inapi mo yung katabi mo? Ginawa natin yun sa Panginoon. Nagbibigay ba yun ng glory, ng luwalhati sa Diyos? Kapag ba pinag-usapan natin ng nakatalikod yung kapwa natin, yun ba ay nagbibigay glory sa Panginoon? Kapag ba pinagsalitaan natin ng masasamang salita yung isang tao, yun ba ay nagbibigay glory sa Panginoon? Kapag pinag-isipan ba natin ng masama ang kapwa natin, yun ba ay nagbibigay glory sa Panginoon? Lagi natin itatanong sa sarili natin, Panginoon, at sa Diyos, Panginoon, ito bang ginagawa ko ay nagbibigay po ba ako ng kapurihan sa iyo? Kapag naglilingkod ka sa Diyos, may kasama ka, ang Diyos mismo. Bakit sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy 31 verse 6, yung be strong and be courageous, for the Lord your God is with you. Bakit po sinabi ng Diyos? Sapagkat alam ng Diyos na ang pagdadaanan ng tao ay hindi madali. Kaya sabi ng Panginoon, be strong. Maging matatag ka. Hindi madali ang buhay. Tunay na kailangan natin ang Diyos. Itinuro ni Jesus na iba ang paraan ng Diyos kaysa sa mundo. Sa mundo, ang dakila ay ang namumuno. Ang makapangyarihan, siya ang namumuna. Subalit, si Jesus, sabi, ang gusto maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang gusto maging una ay dapat maging alipin ng lahat. Sino dito ang gusto maging alipin? Alipin ng lahat. Masarap maglingkod. Kahit mahirap. Totoo na hindi madali. Hindi madali maglingkod. Dahil ang gusto ng laman, masaya lang. Ang gusto ng tao, komportable. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi komportable. Maraming magsasabi ng masama sa iyo. Kahit gusto mo matulog, hindi ka matutulog kasi kailangan mo sumunod. Kahit gusto mo magpahinga, hindi ka magpapahinga
kapag may pinapagawa sa iyo ang Diyos. Pero anong sabi ng Diyos? I am with you always. Kasama mo ako. Sasamahan kita. Paano ko sasabihin na ako ay nagtagumpay kung hindi ko naranasan na ako ay nalugmok? Paano ko sasabihin na ako ay pinagaling kung hindi ko naranasan na magkasakit? Paano ko sasabihin na ako ay malakas kung hindi ko naranasan na ako ay mahina? Maglingkod tayo, kapatid, sa paraan na ibinigay sa iyo ng Diyos. May talino ka, may kakayahan ka. Ipagamit mo sa Diyos. Kahit sa pagsasaka, kahit sa pagkakarpintero, magagamit mo yan sa paglilingkod sa Diyos. Basta bawat ginagawa mo, gawin mo para sa Panginoon. I-honor iyan ng Panginoon. At maging lingkod ka. Gumawa ka ng paraan na makagawa ka para sa gawain ng Diyos. Kahit sa anong paraan. Lalo na mga kabataan ngayon, marami kayong talino, marami kayong pwede i-share. Minsan kahit ngiti nyo na lang, hindi mo pa ma-share. Maganda naman ngipin mo. Ibahagi natin para sa iba. Kawawa ang mundo. Marami pang tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa paglabas niyo po dito, sabihin mo sa kapitbahay mo, kumusta ka? Mahal ka ng Diyos. Huwag kang matakot na ipakilala si Kristo. Sapagkat sabi ni Kristo, kasama mo ako. Isipin mo, the King of Kings and the Lord of Lords. Kasama mo. Hindi ka maaano. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka matatakot. Kasama mo ang Diyos. Ang halimbawa ni Jesus na dapat nating sundan, patuloy tayong maging mapagpakumbaba. Huwag tayong maghahanap ng nakasentro tayo lagi. Hayaan mo lang kung sino ang gusto doon. Basta tayong mga naglilingkod sa Diyos, maglingkod tayo. Kasi hindi pa naman kasi nila nakikilala ng lubusan ang Diyos, yung mga wala pang pagkakilala sa Diyos. Unawain natin sila. Tayo ang maglingkod sa kanila. Sa panahon na makilala nila si Kristo, maglilingkod na rin sila. Huwag nating hanapan yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos. Tayo mismo. Maglingkod, tumulong, gumawa ng paraan, ibahagi kung ano ang meron ka. Huwag kang maging maramot. Ibigay mo. The Lord gives freely. Kaya ibigay mo freely. Kaya nga yung mga lingkod ng Diyos hindi naniningil. Kasi freely given by God, freely received from the Lord, we freely give. Kaya kung may nagtatanong, magkano po kapag magpapakasal? Wala pang presyo. Kasi freely given by God. Pero kung magbibigay tayo sa gawain ng Diyos, di welcome. Para sa gawain ng Panginoon. Kami ang buhay namin sa Diyos. Wala naman para sa sarili. Ano ba naman ang meron sa sarili natin, di ba? Eh, yung buhay saglit lang. May isang kapares na sapatos, dalawa, okay na. May ilang damit ka, okay naman na. May unan kang dalawa, sa akin, 4, pwede na. Kasi nakaupo ako minsan matulog. Oyos ng buhay. May ilang kumot ka. Para sa Diyos ang buhay. Ano pa? Ano pa hihilingin natin? Kundi maglingkod sa Panginoon. Yung pangangailangan natin pa sa buhay, idadagdag ni Lord lahat yun. Bakit? Kasi kung may concern tayo sa buhay natin, higit pa ang Diyos. Ganun kakamahal ng Diyos. Isusupply niya lahat yun. Umasa lang tayo sa Panginoon. Kaya nga hindi nasusukat sa ang pagiging dakila sa posisyon. Kahit wala kang posisyon, kahit hindi ka nakikita, kahit hindi ka napapansin, sa likod ka lang. Lalo na kapag may mga gawain, hindi ka napapansin. Hindi sa posisyon, hindi sa pagiging head pastor, bishop, o leader, o worship leader, o nagtutugtog, hindi. Ang paglilingkod po ay kung saan ka tinawag ng Panginoon at ginagawa mo yun para sa Diyos, nakikita ka o hindi, naglilingkod ka sa Diyos. Iaangat ka ng Panginoon
Ang Diyos ang mag-aangat sa iyo. Kapag ginawa mo yan para sa Panginoon, isipin nyo, napangiti mo ang Diyos. Natutuwa sa iyo ang Diyos. The joy of the Lord is my strength. Kapag nakita mo na, Lord, I obeyed you by your grace na gawa ka ito, mas lalo ka lalakas. Hirap na hirap po ako kahapon bago ako nag-preach. At nung nakatayo na ako, palalim ng palalim yung boses ko. Hindi ko tinanggap yun in Jesus' name. Naririnig ko yung mga kasama ko nagpe-pray. Hanggang binalik ng Diyos yung boses ko. Nagtuloy-tuloy, 45 minutes. Hindi ako iniwan ng Panginoon. At pinaalala niya sa akin lahat ng kailangan ko sabihin para sa mga tao. At alam ko yung pagtayo din dito ni Dana. Hindi sarili niya yon. It's by the grace of God alone. Hindi niya pa yan ginawa. Biyaya ng Diyos. Kaya kapatid, saan ka tinawag? Ano ang kaya mong gawin? Ibahagi mo, ituro mo. Ibigay mo sa Diyos. Kahapon po, mula ko sa bahay. Sama ng pakiramdam ko. Malamig. Pero may sumisingaw dito, mainit. Naglalakad ako papunta dito, nag-practice sila. Dahil bibilangin ko sila para sa ipapainit kong merienda. Pagdating ko dito, tuyo ang bibig ko. Tinignan ko dito sa bintana. 1, 2, 3. Binibilang ko. Sila nakatingin. Maya-maya lumalabas si Hazel. Pastora, may pinabibigay po si ate. Paglabas po, tinapay na nakalagay sa lalagyan. Sabi ko, salamat sa Diyos. May dala ako ditong pambili. Pupunta ako kay Epot para makabili ng makakain lang. May pagkain naman sa bahay. Yung kakaiba kasi maano yung lalamp yung bibig ko. Hirap na hirap. Iba ang lasa. Sino ang nagpo-provide? Ang Diyos. Sumunod lang tayo. Sumunod lang tayo. Hindi po nasayang yung tulong mo sa iba. Hindi na sayang yung ginagawa mo sa iba. Kahit nasasaktan ka na tumutulong, dahil kailangan mong gawin mo. Kahit nahihirapan ka, gawin mo. Kahit masama ang loob mo, gawin mo. Kasi ginagawa mo yan sa Diyos. Lalo na kung ang tinutulungan mo ay helpless. Helpless. Walang magagawa. Tulungan mo. Ikaw maayos ang buhay mo. Ikaw ay pagkakilala sa Diyos. Ikaw hindi nahihirapan. Tulungan mo yung nahihirapan. Kahit hindi ka maintindihan, tulungan mo pa rin. Kasi yun ang mission mo sa buhay. Kung alam mo ang mission mo sa buhay, hindi ka mapapagod, hindi ka magrereklamo, magpapatuloy ka. Humingi ka ng biyaya ng Diyos. Magawa mo ang lahat ng ito. Walang kasing saya. Alam ninyo yan kasi ginagawa nyo na rin. Pero patuloy nyong gawin. Kahit doon sa pinaiinisan mo, bigyan mo, ay kagaan ang pakiramdam mo. Tayo po'y magsitayo sa oras na ito. Lumapit tayo sa Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon ang puso na mapaglingkod, ang puso na mapagsakripisyo, ang puso na punong-puno ng pag-ibig, umapaw sa puso at buhay ng bawat isa. Panginoong Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, aming Ama. Kayo ang aming Ama at kilala ninyo kami. Wala pong may itatago sa iyo. Kagaya ng iyong mission, Panginoon, to serve and not to be served. Ang iyong mga anak, Panginoon, ay maging kabahagi ng iyong mission na ginawa. Bilang mga anak ninyo, patawarin ninyo kami kung hindi kami nagiging kabahagi ng misyon na iyong ginawa. Hayaan po ninyo na maging kagamit-gamit ang bawat isa sa amin na magawa ang iyong kalooban. Iba-iba man po ang regalo meron kami. Pagsasama-samahin ito, Panginoon.
regalo ng paglilingkod, pagsasama-samahin upang mabigyan kapurihan ng iyong pangalan. Gamitin niyo po ang bawat tatay, ang bawat lalaki at babae na nandito, Panginoon. Nagtatapat sa iyo sa oras nito. Taas mo iyong kamay sa Panginoong Diyos na buhay. Taas mo iyong kamay sa Diyos. Kagaya ng pagtataas mo ng iyong puso sa Kanya. Panginoon, kami po ay hindi susuko sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na sasamahan ninyo kami sa pinagagawa ninyo sa amin. At Lord, kayo na tumawag sa amin, hindi ninyo kami pababayaan, hindi ninyo kami iiwanan, sapagkat yun ang pangako ninyo sa amin, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat buhay, anumang talino meron ang bawat isa, na sila ay binago niyo na. Sila ay nagsuko ng buhay sa inyo, Panginoon. Sa mga panahong ito, patuloy ho silang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hindi magiging sagabal ang kahit anong uri ng karamdaman. Hindi magiging sagabal ang kahit anong uri ng kahirapan at kasalatan. Hindi magiging sagabal ang problema sa buhay. Dahil ang iyong pag-ibig ang magsusustain sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang iyong pag-ibig ang magpapalakas, magpapatibay sa aming pananampalataya. Ang iyong pag-ibig ang aming lalakaran, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa nais ninyong paggamitan sa amin. Sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, we speak healing in Jesus' name. Kagalingan na nagmumula sa inyo. At ang kalakasan na aming tataglayin ay gagamitin namin sa pagpupuri, pagsamba sa iyo, at paggawa para sa iyong kaharian, Panginoon. Ano man ang iyong personal na panalangin, kapatid, lumapit ka sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya, nakikinig siya. Nandito siya sa ating kalagitnaan. Thank you, Jesus. Panginoon, hindi niyo po bibiguin ang iyong mga anak. Hindi niyo po sila bibiguin. Dahil kayo ang Diyos na tapat. Batid niyo ang laman ng kanilang puso at isipan. Huwag bigay kapurihan sa iyo ang kanilang hinahangad, Panginoon. Kalooban niyong mapangyari. Gamitin niyo ang bawat isa. Ang mga kabataan, Panginoon. Magbigay ng buong buo sa iyo. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, O God. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pagluwalhati, sa iyo lamang aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Sa Diyos ay palakpak. Hallelujah.